magandang araw po sa inyong lahat, mga nanay, tatay, ate, kuya, tito, tita, at lolo't lola. Nandito pa kayo sa inyong paboritong podcast ng bayan kung saan ating pinupuri ang tama at kinukundi na ang masama dahil wala kayo sa lolo ko. Pasensya na po at hindi tayo live ngayon pero kumpleto kaming tatlo. Alam ko nagtatampo kayo at hinahanap niyo yung dalawang gwapong-gwapong mga kasama ko rito sa podcast. Present na present po sila. Wala sila last Thursday kasi nga masyadong in demand itong dalawang lolo ko. Kaya talagang masasabi natin, wala kayo sa lolo ko. Parati silang hinahanap-hanap. Hello po mga lolo at lola. Ito po si Lolo Knows Prof. Romel Lopez. Kasama syempre ang inyong kinagigiliwang si Lolo Bear Manny Mogato. Ay, magandang gabi sa ating magiliw na taga-subaybay, no? Sorry po recording kami ngayon, pero samahan nyo kami sa isang oras sa talakayan. Kasama si Romel at si Ronald. Kaya, maski wala kami, mag-share na kayo at mag-comment at mag-like. At siyempre, pinaka-importante, mag-subscribe para lumaki ang ating komunidad. So, samahan nyo kami sa isang oras, huwag kayong aalis. At syempre ang kinagigiliwan ni Alan Peter Cayetano. Magandang Ang gabi po. Belated Happy Independence Day. Yan. Sana tayo ay maging independent sa pananakop ng dayuhan, independent sa korupsyon, independent sa katiwalian, independent sa mga walang kakwenta-kwentang leader ng ating bansa katulad ng mga chinadors. Nag-hello pa lang, mainit na yung ulo eh. Simula pa lang eh. Pero ang topic ho natin ngayon, ang gusot ba sa Senado, patapos na. Dahil nga nung kahapon po, nung celebration ng Independence Day dyan sa Luneta, inacknowledge na ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian ang Ang actual na pro tempore at acting Senate President. Pero Mogs, Ronald, sabi ng mga DDS, ito yung topic namin ni Dr. Dennis Coronacion last Thursday. Kasi itong mga DDS, sinabi, tignan mo, hindi inacknowledge ng Supreme Court ang Gatchalian, ang pro-Marcos senators. So, alam ko, maliit nila. Oo nga pero may bana dyan si Ronald kasi beyond the deliberate disinformation dun sa pagbasa sa desisyon ng Korte Suprema, may sinister plan yan, di ba Ronald? Sadya yung pagsinungaling Kung babasahin niyo yung desisyon nitong professional filer na ito, simple lang yung sinabi ng Supreme Court. Wala kang basis para magsampa ng kaso. No? Correct. Yung reklamo mo ay hindi ka aggrieved party. Wala kang pakialam dyan. Kaya walang desisyon for or against dahil nga from the very start, walang basihan yung kanyang isinampa. No? Para ka lang nag-file ng reklamo sa wala ka sa lolo ko. No? Hindi ka naman namin kilala. Who you? Who you? No? Ganun lang. Ganun yung ibig sabihin ng Supreme Court. Kaya huwag kayong magpadala dyan sa mga kaululan nila Harry Roque at saka nila Bundok at saka nila Torion at nila Tupacio. No? Hindi ko alam kung saang sako ng basura nila pinulot yan sa Quinta Market. No? Ayun nga ang mabuti na gamit mo yung word na professional filer or professional reklamador, Ronald. Kasi itong teacher na to, nung una naisip natin, uy, tama-tama nga no, kasi mabuti siya yung nag-file at na kailangan mapag-usapan to ng Korte Suprema. Pero nakita ko mo sa isang mga post ng ilang mga abogado, naiirita rin yung ibang mga abogado kasi nga parang itong issue sa Senado, dapat hinayaan na lang mga senador ang mag-usap-usap. Kasi it's an internal thing about sa pag-determine ng numbers. Meron pa ako isang abogado na nakitang ang comment niya, Ronald, yan ang napapala ng kapag chat GPT ang mga reklamo at minamadali. Kaya okay lang kasi na ululin tayo nitong professional filer na ito. Dahil tayo naman mga professional heckler. Pero kung uululin nila yung buong sambayanan, talagang ulul sila. No? Ganun lang kasimple yun. Diba? Naalala ko tuloy si
si Lozano. Sino ba yun? Attorney Lozano. Or Mm. Lozano Oliver na Lozano. ng file, di ba? File na kung na anong petisyon sa Supreme Court. Kaya Supreme Court nabuisit na rin sa kanya. Lagi nauna. Oo. Pero itong aside dun sa obvious naman na disinformation ng mga Duterte influencers, at ito nga ang sabi ko, Ronald, sa isang post ko, professional troll level na ba itong paborito mong ex-human rights lawyer? Kasi sadya na yung kanyang pagpapakalat ng disinformation. Pero ang ano yung nakikita mong ultimate goal nila dito, na sabihin na whatever happens diyan sa Senado, dahil ito ay kontrolado ng Malacanang. May mga sumubo kasi mag-create ng mga triggers para sa destabilization. Yaon. Halimbawa, yung Senate crisis na yan, na medyo na-resolve na. Sabi mo nga, Romel, no? Kinilala na ng executive at saka ng Congress kung sino talaga yung leader ng Senado. Pero balak nilang gawing trigger yan. Ang problema, supot. Dahil sino ba naman ang maaawa kay Alan Peter at saka kay Marcoleta at saka kay Amy Marcos? Parang, di ba? Yung mga yan, mga Professional. mga kupal na tinubuan ng muka. So, mahirap maging trigger sa mga mamamayan, no? Ikalawa, yung kanilang 18 Marines na may dagdag bawas sa kanilang mga dinalhan ng maleta. Di ba? Ang tawag diyan, falsis in uno, falsis in omnibus, Yep. no? Guho yung kanilang testimony. Dahil papalit-palit May Correct. dagdag bawas pa, no? Kaya sinubukan din nilang trigger yan sa military. Dinisown sila ng military. Kawawa naman, di ba? Without prejudice sa kanilang testimony, yung kanilang testimony na dagdag bawas, nawala ng credibility. Tapos ikatlo, itong makakasuhan ng plunder na makukulong na miyembro ng mga religious groups. Di ba? Si Joel Islord at saka ito si Marcoleta. Kala nila yung threat na sila ay makakasuhan at makukulong can trigger their base para pumunta sa kalsada at magpakamatay para sa kanila. Ba't ka naman magpapakamatay para sa mga ugok na to? Di ba? So yung mga trigger na inaasahan nila, kasama itong professional filer, no? Na gustong ideklarang unconstitutional itong bagong Senate leadership, fell flat, no? Kinapos, supot na supot, no? Kasing supot ng mga chinadors, no? So nawalan sila ng mga trigger na magiging basihan ng isang destabilization. Alam naman ni Bogsyan hindi ka naman basta-basta gumagawa ng destabilization from out of the blue. Kailangan meron kang triggers. Yung triggers nila nga ay mas pumutok sa mga mukha nila. No? Kaya ayun, di pinulot sila sa kangkungan. Meron pang kangkong sila sa mga mukha tsaka sa mga kilay. Alam mo si Romel, dapat yung gulo sa Senado, nire-resolve internally. Ayaw alam ng Supreme Court sa proseso na masyadong internal sa Senado. Kasi sila nag-uusap dyan Sila ang leader So dapat, bago makialam ang isang co-equal branch, dapat resolbahin nila, no? Di ko alam kung may justiciable na na element diyan sa Senate leadership problem, no? Parang wala naman Parang sila lang may problema diyan Tingin ko nga tanggapin na sana ni Alan Peter Cayetano na hindi na siya ang Senate President dahil nadeklara ng bakante ang lahat ng posisyon nung mag-session ng last day nung June 3, no? Na may 12 na quorum, no? Kasi nga ang quorum ay base doon sa in attendance na senador at 22 ang dapat na pagbatayan ng quorum dahil wala naman yung 10 na
na dating majority sa pamumuno Oo. ni Alan Peter Cayetano. Kaya nagkaroon ng quorum dahil sa 11 plus sumama si Jesus Escudero, kaya naging 12. Kaya tanggapin na ni Alan Peter Cayetano, ni Loren Legarda at ng mga chairman ng committee, no, na sa Pia Cayetano, na wala na sila sa poder, no? Kasi nga nung nag-hearing sila nung June 4, yung Blue Ribbon Committee, wala namang secretariat, no? At hindi Mismong kinover mismong mga Senado, empleyado ayaw siya ano no, ayaw silang ayos pasinin. lang kilalanin, no? Mm. So talagang sorry na lang, kaya tanggapin na nila ang katotohanan para magwakas na itong impasse. Alam mo, Romel, ako'y nalulungkot kasi maraming trabaho sa Senado ang Mm. nabinbin dahil sa away sa politika, sa pangsariling personal na interes ni Alan Peter Cayetano. Ano ba na nagwawala ang mga Muslim sa hulo, no? Bakit, Mogs? Kasi alam nyo, for the first time in our history, nagkaroon ng pinakaunang-unang Air Force General ang mga Muslim. Si Rose Remo, no? Piloto Mm. yan, Mm. Romel, Ronald. Isa ay fighter pilot, no? Ng Philippine Air Force at na-promote siya bilang general at itinalaga na commander ng 410th Maintenance Wing, no? Mm. Isang logistic arm ng Air Logistics Command. So, nagyayabang na si Sakutan na for the first time may general na kaming babae, no? Mm. Hindi mo confirm Mm. dahil sa ginawang kagagawan nitong si Alan Peter Cayetano. Kaya wag silang magsisi kung sakaling manggulo itong mga Muslim sa hulo, no? Mm. Dahil dinideny nila ang kapatan ng isang babaeng Muslim na mag-general. Pero gusto kong Ah, ihabol yan, Mogs. Kasi may nakita akong mga video ng mga Muslim kuno. Hindi ko lang kung totoo, no? Pero mga Muslim siguro, nakasuot eh. Presume na lang natin Muslim. Sinasabi nila, wag daw kakantihin ang kanilang kababayan or kapatid na Muslim na si Robin Padilla. Ito, kaibigan to ni Ronald inaano rin to ni Ronald nag-warning ang mga Muslim na wag daw gagalawin yung isang kagaya ni Robin Padilla parang meron daw bias against Muslims itong Gatchalian group ano masabi mo diyan Ronald? Marami rin namang mga matitinong Muslim na hindi nakikita yung kanilang struggle na struggle ni Robin Hood Padilla. You Mm-hmm. know? Kaya wag natin lahatin. Mm-hmm. Halimbawa, nag-organize ako dyan sa Basilan, sa Buanga area, no, ng mga kasama natin, kapatid nating Tausug, tsaka Yakan. Mm-hmm. Duda ako kung may ganyan silang simpatya para kay Robin Hood. Pangalan pa lang parang magdadalawang isip ka ng suportahan. No? Tapos may mga kasama rin tayo dyan sa Sulu, sa Lanao, sa Cotabato, no? Dyan sa Maguindanao, na tingin ko ay may sariling integridad yung kanilang struggle. At hindi ito nakaugnay in any way dito kay Robin Hood Padilla na alam naman natin na kapos yung Saan? kanyang sa lahat, no? Kapos na kapos sa lahat. At duda ako kung sila ay ipaglalaban yung mga kabalastugan, no, at kabobohan ni Robin Hood Padilla. Paano na lang pag nalaman Mogs ni Robin Hood na tong si Ronald Llamas paborito pala ng mga Viva Max. alam mo si Secret, abangan nyo na lang po yun kung ano yung patungkol sa sinasabi ko. Hindi ko muna pero i-spill, antayin nyo na lang po. alam mo Sige, palagay ko Mox. propaganda yung nakita mong video, Romel Mm. Kasi alam mo, diyan naman ng lahat na ang proseso diyan sa Senado ay politika, no? Mm. At kung sakaling hulihin at arestuhin si Robin Padilla, dahil may kaso, no? Mm. Mm. Alam mo naman natin lahat na siya ang dahilan kaya nakatakas
si Senator Bato de la Rosa, Tama. no? Tulong niya tumakas sa Senado at nagtago uli itong si Bato, no? Mhm. So, sinasabi pa niya sa isang pahayag na kung alam man niya kung nasaan si Bato, ay hindi niya sasabihin. Di ba isang kagaguhan yan? Kasi alam mong hinahanap ng batas, di ba? Bakit mo Mhm. poprotektahan? Ano Mhm. yan aiding and abetting ang kriminal, no? Mhm. So talagang ah linulubog ni Robin Padilla ang kanyang sarili sa kumunoy, no? Ng kaso, no? Pinatakas mo na nga, tapos kaya sabihin mo, hindi mo na sabihin kung maski alam mo kung nasaan, malaki namang kagaguhan niya, no? Siguro nagyayabang siya, pero hindi niya alam na gumagawa siya ng kaso, no? Mhm. So, yan lang po, no? Ang masabi ko dyan, lalong nababaon si Ron Padilla dahil sa hindi niya iniisip ang kanyang sinasabi. At saka dagdag pa dyan, Romel, itong paborito mong si Ambassador of Jesus Christ, no? Nag-press con na naman, nag-online selling na naman. Mhm. At ang sabi niya, yung kanyang pakikibaka daw ay katulad ng struggle ni Diyos ko Ninoy po. Aquino. Ay, nairita No? ako doon. Diyos ko po. Wow! Parehas Ay, daw, naku. no? Wow! Imaginein mo, no? Talagang kapal na Grabe. mukha, di ba? Ah, oh, Nakakairita. di ba? After nilang Oh, babuyin yung memory ng mga di Aquino, ba? grabe. Si Ninoy, icon niya ng human rights na Mm. binayolate ng ilang taon habang siya ay nakakulong. At Mm. eventually ay nag-lead sa kanyang pagpaslang, sa kanyang assassination na naging trigger para sa EDSA. No? Itong sa Alan Peter, ito yung defender ng extrajudicial killings at saka tokhang at saka crimes against humanity. Dapat nga kasuhan niya sa ICC di ba? Tama. At pinahiyapan niya tayo sa United Nations. Doon niya Tama. dinepensahan itong tokhang. No? Doon niya dinepensahan itong EJK. At 2 months back, anong sabi niya? Romel, Mobs, itong tokhang ay pro-human rights at Pro-life. pro-peace, pro-life. Diyos ko po. Grabe, no? Kala mo, yung kawalang hiyaan, may limits. Wala pala. Wala pala. Talagang yung alaala ng mga tunay na bayani, hindi yung katulad niya na nagbabayanihan, ay sinisira at winawasak niya at pinuputikan niya. Correct. No? Nagkuhan pa siya, laban sign. Nagganon pa Oo siya, nga eh. Diba? Nagganon pa siya kanina o kahapon. Nagganon pa siya, no? Kanina. Di ba? Itong ugok na to, di ba? So, talagang yung kanyang dinedepensahan sa Al Jazeera na lahat ng pinatay ay nanlaban. Lahat not a single one ang hindi lumaban. Ngayon, aagawin niya yung pagiging icon ng human rights ni Ninoy na pinaslang ng diktadura, nung panahon ng diktadura. Kaya sobra ka naman. Sana naman ay multuhin ka ng ating mga tunay na mga bayani. No? Sana man lang ay kagating ka ng mga aswang sa iyong puwet. At sana man lang, no, ay yakapin ka at kagatin sa iyong tenga ng mga zombie, no? Ng mga katulad mong mga halimaw. Dahil isa kang napakasamang halimaw, no? Sa pag-ihi mo, sa pag-igit mo sa alaala ng mga tunay na bayani ng ating bansa. Dagdag ko lang po mga lolo't lola, alam ko nagme-message kayo sa akin, nakikita ko rin sa comment section pag nagla-live tayo. Sabi nyo, do not take the name of the Lord in vain na daw. Tigilan na raw natin na tawagin si Alan Peter Cayetano na Ambassador of Jesus Christ. Inuulit lang naman po ni Ronald Llamas yung titulong ibininyag ni Alan Peter Cayetano sa sarili niya. Pero may mga nagsasabi po sa inyo na dapat tawagin natin siyang Ambassador of Lucifer. Hindi ko po masabi yun kasi hindi naman niya tinawag ang sarili niya. Pero kung pwede niyo
pwede niya man hong tawagin siya kung gusto nyo. Na ambassador of Lucifer siya. Pero ang masasabi ko lamang po, tatanong ko to kay Ronald at kay Mogs. Sinabi nyo na dapat tigilan na nila Alan Peter Cayetano and the gang para yung ginagawa nila at tanggapin na nila ang realidad na hindi na sila ang nasa puder sa Senado. Eh kung ayaw tanggapin, Oh, paano yan, Mogs? eh, magulo yan kasi kung ayaw na tanggapin, wala na silang magawa kasi alam mo, yung Senate employees, kinikilala na si Senator Sherwin Gatchalian, Mm, di ba? mm, Yung sweldo nila, si Sherwin Gatchalian ang may pirma no? mm, Nung nagpatawag ng Blue Ribbon Meeting, si Senator Erwin Tulfo, nandoon yung secretariat. So, ibig mm, sabihin, itong bagong majority ang kinikilala ngayon sa Senado. So, mm, dapat na tanggapin na nila si Alan Peter Cayetano dahil futile no? Sayang ng oras nila. Kung di sila attend, walang magagawa ang Senado. Dahil 12 naman yan, may quorum pa rin, no? So, talagang ano lang talagang nanghihinayang ako sa ginagawa dyan sa Senado dahil walang na-accomplish, no? Dahil sa pansarili at personal na interes nila Alan Peter Cayetano at ni Loren Legarda. Alam mo, kay Loren Legarda ako naawa kasi nung una, sila kasakit sa likod, no? Si Tito Soto mm, para sumama sa grupo ni Alan Cayetano. Dahil ang akala niya, siya yung gagawing Senate President. Nang 11 na nga si Alan Peter, inonsi pa rin si Loren, no? Kaya pa konsuelo sa kanya yung Senate President pro tempore, no? Nang wala namang kapangyarihan, no? Dahil ano ka lang spare tire ka lang ni Alan Peter Cayetano. So, kaya nakakaawa si Lore, no? At wala siyang pupuntahan, hindi siya natanggap ng bagong majority, no? Dahil ano nga, traidor no? So ayos tanggapin. So nung una, no, na isinama siya ng mga dating bodyguard ni Saldico, no, na tumanggap ng 2 maletang pera, itong bagong statement, no, ni Attorney Levi Baligod na nagkamali daw yung mga sundalo, dating sundalo, no. So ano ba yan? Laban bawi, no? Kasi mo na kaya binabawi mo na yung accusation. So nawawalan po ng credibility yung testimony, yung affidavit ng mga dating bodyguard, no? Ang sabi nga ng iba ng military ay wag nang tawaging former Marines kasi hindi sila mm, Marines, no? mm, Nung nagsabi kay dating Congressman Saldico, ano sila, mga sibilyan na, no? Dahil yung karamihan dyan ay dishonorably discharged sa mm. Marines, no? Yung iba ay nagretiro at yung iba hindi naman talaga sundalo, no? So, wala pong karapatan na tawagin silang Marines, ex-Marines o sundalo, no? Kasi ang Marines po ay hindi sundalo, no? May distinction po yung Marines sa sundalo, no? Tama. So ngayon, dahil hindi naman sila karapat-dapat na tawaging mga ex-Marines, anong tawag sa kanila? No? Dahil mga dakilang utusan ni dating Congressman Saldico, siguro ang tawag dyan, mga striker. No? Alam ni Ronald yan kasi nakakulong si Ronald sa ano. Isa sa mga pulis, yung mga utusan taga-bili ng yosi, taga-timpla ng kape, no? Ang tawag dyan is striker, no? Utusan, no? So, yun po dapat na itawag Yung dyan sa katulad ni mga, Manny Mogato, ah, mayor. Manny Mogato, yan, yan ang no? mayor. May Yan yung pastolero. nakaupo. Oo, doon, Oo. pinagsisildikuhan. Pastolero, no? Oo. Oo. Bossing ng isang isang Oo. grupo, mayor. Mayor yan. Mayor. Yun, no?
baston, no? Oo. Mga hampalos pag hindi sumusunod. Pero yung striker, alila, utusan. Kaya dapat tatawagin itong 18 ng mga striker. Hindi dapat tawagin yung mga ex-marines o dating sundalo, no? Siguro bodyguard pwede rin, pero mas gusto kong tawagin sila striker. Striker. O kaya Maleta Boys. Malita Correct. Boys. Oh. Mhm. Yeah, malala. Paano yung ano, yung senaryo nga, Ronald, kapag nagsimula ang impeachment trial, for example, biglang magdrama na naman itong si Alan Peter Cayetano. Sabihin niya, hindi, ako ang presiding officer. Gusto niya, guluhin yan. Mm. Dalawa naman ang option nila eh. Dumalo sila, pero guluhin nila yung proceedings. Yung ikalawa, mag-boycott sila. Kung Mm. magbo-boycott sila, edi yung majority ang may hawak ngayon nung proseso. Kung nandun sila, kahit papano, pwede silang manggulo. Mm. Yun yung Tama. posible nilang gawin. Pumunta sa Mm. loob tapos i-disrupt Mm. yung proceedings. No? At gamitin nilang trigger, no, kumpara doon sa mga triggers na naging support this past few days. Mm. So, pwede nilang gamitin yon yung impeachment. Baka mas Kaya lang, may makuha silang kaya, mga supporters nila. kaya Yun nga lang, yung nakita. i-declare na point of out of order eh. Pagka Kaya nga. nanggulo sila. Hmm. Pwede silang palabasin ng Walkout, Senate. walkout sila ron. Paingay-ingay, walkout, di ba? Mm. Magsasalita sila, pero sasabihin nila, oy, this is all a sham. Mm. No? Illegal itong ano, hindi naman daw sila para pigilan ang impeachment trial. They are just for the rule of law, di ba? Ano yung sinasabi niya Alan Peter Cayetano? Gustong-gusto na nga rin daw niyang bumaba as Senate President, pero meron daw siyang duty para sa Pilipinas at sa konstitusyon. Wala ka dun, Ronald. Di wow. No? Yung ikalawang gusto nilang gawin, no? Yung una kasi, yung rules ng Senado eh. Napagpapasyahan yan sa June 18. No? Sila ba ay sasama dyan o hindi? Kalawa, yung opening ng Senado. Dito mahalaga yung simple majority. Dahil kung wala kang majority, baka hindi mabuksan yung ebidensya. No? Kaya yun yung unang struggle. The rules, kalawa, yung simple majority, para kung gusto mong buksan yung mga bank accounts, ay meron kang hindi nila kayang harangan. At ikatlo, yung two-thirds vote. Yun na yung conviction or Tama. acquittal. No, so iba't ibang stages siya ng labanan. Mhm. At yung sinabi mo, Ronald, sa isang interview, nakita ko na mukhang yung, di ba, Mogs, naalala mo yung weeks before, maraming ingay na sinasabi itong mga DDS content creators na abangan. Di ba, Ronald? Abangan ang June 12. May malaking mangyayari. In fact, nung Webes, nung tinanong ko si Doc Dennis Coronacion, ang sagot nilang, meron pala. Kasi wala rin siya naririnig. Pero sabi ko, maingay eh. Sabi ko, may makikita akong mga content creators na papunta na raw sila at may malaking contingent mula Visayas, Mindanao ang nag-boost papunta ng Senado. Ano Nasaan sabi na? mo, Ronald? Nag-fizzle out? Oo, Nasaan fizzle na? out. Mas marami pang pumunta sa book launching ni Manny Mugato. Mas marami pa raw Teka, yung riot police kaysa yung mga nagpunta. Oo. hindi, kahapon may nakausap ako isang senior general, no? Mhm. Active duty. Sinasabi niya, bakit naman kami makialam sa rally ng iglesia? Mhm. Bakit naman kami sasama sa gulo sa Senado? Wag niyo na kami isama dahil professional na kami. Professional na Mhm. yung armed forces. Hindi dapat Mhm. nakikialam sa politika sa ating bansa. Mhm. Sabi niya, tantanan na kami ng mga nambubuyo. Dahil maski anong gawin nila, hindi kami sasama sa rally ng iglesia at sa gulo sa Senado. So Mhm. sabi niya na totoo naman na may mga frustrated, may mga disgruntled Mhm. na elements sa loob ng military dahil ang sabi nila walang nagagawa ang Senado dahil sa gulo, no? Mhm. Pero hindi yun sapat na dahilan para sila ay mag-intervene Mhm. at i-take over ang ating bansa, no?
sabi nila yan, ginawa na noon ng mga matanda naming senior sa amin, no? 1986, 2002. Sabi niya, may nangyari ba sa amin? Wala. Sabi niya kasi ang nangyari, kami-kami ang nagbabarilan, nagpapatayan. So ayaw na namin paulit yan. Ayaw na namin paulit na kami-kami ang mag-away-away. Solid kami mga military. Ayaw namin na maigulo, no? Kaya sana naman tigilan na kami ng mga nag-uudyok, no? Kasi meron pang isang retired general na bumuo ng bagong partido, bagong organisasyon. Ang tawag niya, Retired Officers Alliance for Reform. So ano tawag diyan? ROAR, di ba? ROAR. Ikwan yan, Parang- si Esperon, dating Chief of Oo, Staff, Armed Forces Chief of Oo. Staff ni GMA at National Security Advisor ni Digong. So malinaw yung Oo, kanyang eh. loyalty. Kaya lang yung roar niya, parang miyaw nangyari, no? Miyaw eh. Walang tumugon eh. Walang tumugon sa mga retired, no? Nung isang araw, nung Miyerkules, kausap ko naman yung mga ibang retired generals, yung ANI, kaibigan din ni Ronald, no? Yung Advocates for National Interest, no? Sa paupuno ni General Edelberto Adan, no? Ang sabi nila, ano yan? Hindi ngayon na namin nalaman yan, roar na yan. Alam mo gusto mangyari yan? Yan yung Oo, yun. naghahanap ng kwan. Destabilization in search of a trigger. Yeah. Pero sabi Ronald ni Vice President, hindi naman daw siya interesado na kunin yung posisyon ni President BBM. Gusto raw niya tumagal si Presidente para makita ng tao kung ano yung kanyang mga kapalpakan. O, di ba? Oo. Believe ka, di ba? Pero wala siyang connection dun sa mga Wala, loyalista wala. niyang content creator na Wala. nagpapatawag ng pag-aklas. Wala yun. Wala. Klarin Kaya na natin yun. Romel, Mogs, kailangan din naman mag-ayos yung gobyerno. Wala rin naman silang free pass. Di ba? Tama. Nasaan na yung kanilang priority bills? Nasaan na ba yung mga big fish? Nasaan na ba yung kanilang mga reforma sa ating ekonomiya na patuloy nasasadlak sa kahirapan ng ating mga mamamayan? Di ba? So, kailangan din nila mag-ayos. Baka dahil nandito yung wala ka sa lolo ko, akala nila ay banat na lang kami ng banat dun sa kabilang kampo. Hindi, babanatan namin lahat ng katiwalian, kahit saan man lang niya manggaling. No? Kasing sigurado yan ng ilong ni Romel. Kasing Na lapad. paglalaban namin yan. No? Correct. Kaya wag sila ganun kakampante. Mag-ayos din sila. Mag-ayos din sila, di ba? Kaya tuloy, napaghihinalaan tayo mga pro-BBM eh. Kasi yun lang daw parati nating binabanatan lang daw natin ang mga mga Duterte lang daw parati nating inaaway eh. Kasalanan ni Ronald yan eh. Kasi ang mga dilaw daw ngayon, Ronald, kampi na sa sa mga Marcos. So hindi Wala. mo raw, Wala. di ba? Oo, yung dilaw at pink daw ay nag-unite para depensahan ang pula at depensahan ang mga kurakot, di ba? Buti na lang nakapula baka- si Mogs. Pulang-pula, oh. Oo nga, Oo. ako naka-gray pero- ako, ibig sabihin gray zone ako. Pagka pinagsama mo yung dilaw at pula, anong kulay? Ano nga ba? Orange. Oh, kulay Orange ng orange. kulay ng kulay. Orange to. Pero kulay ng preso orange, di ba? Oo. Yung sa kanyan, sa Bilibid. Oo, lalagyan ng Tapos yung P sa dilaw, likod. Yung dilaw sa payatas. Di ba? Oo nga. Oo. Kasi BJMP yun, BJMP. Yung dilaw, BJMP. Yung orange, Bucor. Bucor yun. Bucor. Pero yung suot ni Aaron Peter, yung hindi ko maintindihan ng kulay, Mantel yun, mantel. yung mantel, oo. Mantel. Meron kong meron kong Akala table niya, rack na gano'n ng kulay eh. akala niya cute siya nun eh. Akala ko, Akala niya hindi, cute. Yung pala akala ko- acute, very acute. akala ko nga yung mga retaso siya ng mga mamahaling malong. Yung pinutol-putol lang yung mga Diba? Yung mga parang, gold trimmings. Malasadong ethnic. No, malasadong ethnic, malasadong Filipiniana. Diba? Hindi mo maintindihan Oo. saan lulugar. Oo. Di ba? Pero yung kanyang pagiging senador,
malinaw. Mhm. Yun, malinaw. Walang kwan doon. Mhm. Walang alinlangan doon. Mukhang China nga lang ang umacknowledge sa kanya na Senate President siya, di ba? Oo. Doon sa Tumawag sa ano, kanya. sa anniversary nila sa programa. Oo. Tsaka nagulat ako ba, tumabi kay First Lady at chami-chami sila ni First Lady. Kung Akala ko naman ba yun, galit na galit sip-sip siya? naman yun. Di ba kaya nga pumunta na Malacanang, yung pinag-usapan natin dito. Hmm. Di ba? Akala niya, mabubudol pa niya yung Malacanang na open naman daw siya sa impeachment, sa conviction, basta protektahan lang daw yung kanyang mga tao, no? Tapos yung mga hininga niya ng protection, di niya sinama si Cheese, kaya nagtampo yung isa pang ugok, di ba? Siyempre. So labanan to ng mga ugok no? Tapos kaya wag silang magkamaling labanan yung mga mas ugok dito sa wala ka sa lolo ko. Di ba? Mas ugok ito Kung ugukan lang, wala silang laban dito sa tatlong itlog na nandito. Actually, kasi nga, totoo lang, Ronald Mogs, nag-attempt din naman akong mag-imbita sa mga binabatikos natin, kagaya ni Rodante Marcoleta. Pero hindi tayo pinansin eh. Si Christian Isguera ang pinansin. O, ano ibig sabihin nun? Matindi pagkaugok natin. Oo. Bumaba tuloy yung aking self-esteem. Oo nga eh. Ayaw ako tangkilikin. Oo. Oo nga eh. Pero sino lang yung pumapansin sa'yo, Ronald? Oo. Kaya medyo umangat-angat yung self-esteem mo. Parang si Harry Roque, mag-guest lang sa StoryCon pag wala ako. Magpapa-interview pag hindi ikaw yung nagtatanong. Oo. Mag-guest lang sa Bilyonaryo pag wala ako. Diba? Di, ereto ko sa kanya si Manny Mugato. Oo, diba? Wala niya, di ba? Hmm. Ang hindi kasi naiisip din nung itong ating mga kritiko, akala nila dahil ang mga Duterte lang ang parati nating binabanatan, anti-Duterte na tayo. Sabi ko nga, pag may mga nagtatanong sa atin, alam nyo kung ano yung intensyon ng aming programa na itong podcast na to. Sinasabi na namin sa simula, purihin ang tama, kundinahin ang masama. Nagkataon, karamihan ng masama nasa inyo. Kaya wag kayong magtampo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi namin din kinikriticize ang nakikita namin kamalian ng current administration. Recently lang, di ba, Mogs? Ronald, ginigisa natin yung hinain na anti-political dynasty bill Yes. na Yes. pumasa na sa third and final reading. Pero kung titignan mo, grabe. Pro-dynasty. Pro-dynasty, hindi anti-political dynasty. Lalo pang Kaya, in-strengthen ng dynasty nun eh. kaya lahat po ng matatangos ang ilong, binabanatan namin. Correct. No? Lalo na yung matatangos ang ilong at saka matatangos ang baba. No, Saka yan. yung makakapalambok. Galit ka na Yan. dyan. Oo. Lahat yan. Tinututulan at nilalabanan namin. No? Oo. Lalo Galit na kami. dahil wala kami mga maleta. Correct. At saka hindi kami kasing gwapo ng mga half Filipino, yung mga nagyayabang-yabang diyan sa pageant na dahil daw sila ay yung mga halfies, di ba? Half Filipino kaya sila raw ang nananalo ng mga titles, mga beauty titles, mga pageant titles. Sumingit pa tong dalawang loko-loko na to no? Kaya nakidagdag pa rin sa init ng usapan ng mga Pilipino At ito, syempre, nadagdag din yung issue ng sa Ateneo. Pero may mga nagtatanong sa atin gusto raw nilang pag-usapan natin yung sa Ateneo parang hindi muna natin hayaan muna natin yung issue na yon. Huwag nating pag-usapan pero ang akin lang masisingit doon is kung may dapat panagutin, managot. Ganun lang. Kasi nga, 'di ba, kung naalala nyo Ronald Mogs nung pandemic, panahon ng sa UST, nag-training sila during the pandemic sa Bicol, nasuspindi kagad ang UAAP. So, inaantay din natin ang aksyon ng UAAP dito sa nangyari ito sa dalawang atleta. Yung isa pa doon ay taga Davao at atleta, varsity player ng Ateneo de Davao University. So, sa tabi lang muna natin yung topic na yun. Dito tayo sa Senado. Mas Actually, nag-enjoy dito Romel, sinakyan na ni VP Sara yan. Then, Oo nga visit burol nung Baterbonia. lista na si Rene diyan sa Davao, sa may Ateneo de Davao kasi doon nakaburol for 3 days. Correct. Bago iuwi sa Agusan, Sinakyan na ni VP Sara, alam mo, dapat dito wag magturuan, Aminin na kung sino nagkamali,
nakita ko si Coach Tad Baldwin umamin na he failed daw as a leader, as a coach, and as a friend, no? Dahil nasawi nga itong dalawang atleta. Actually, apat yung nalunod Romel. Mm, mm. Yung dalawa ay nasagip, no? Itong dalawa ay hindi nasagip, no? Too late na nung masagip, no? Kaya namatay, no? Yung dalawang ito. Pero dapat na managot yung eskwelahan, bakit sila pumayag na pumunta ron, no? Na walang parents consent, no? At pangalawa, yung resort, may panagutan din, no? Sabihin na natin na meron silang warning, no? Pero dapat nag-provide sila ng lifeguard, may equipment, no? Para madaling masagip kung meron man nalulunod, no? Alam mo naman natin na malalaking alon dyan sa parting yan ng Baler, no? Kasi facing the Pacific Ocean po yan no? Kaya nga marami dyan nag-surfing, no? Pero yung mga Mm. nag-surf naman, magaling na swimmer, no? So, hindi ko alam bakit napayagan, no? At anong ginagawa nila. So, sinasabi ng pulis na walang foul play. So, siguro tama nga yun, pero dapat may managot, no? Tulad na lang nung pwedeng ikaso dyan, reckless imprudence resulting Mm. to homicide, no? Ayan. So, lahat po yan ay may pananagutan, no? Hindi po yan simpleng nalunod lang, no? Dapat po ay merong tumanggap ng kamalian dyan sa nangyaring yan, no? Kaya tayo po ay nakikiramay sa pamilya, no? Ni Adiri at ni Rene dahil malungkot po, no? Dahil most valuable player pa naman sa palarong pambansa, no? Mm. Tsaka Kasi, breadwinner ng mga pamilya nila na oo, hindi naman na nangangailangan, di ba? Pati yung oo, Nigerian, breadwinner din yon. Correct. oo. So, kasi malaking bagay yung paglalaro nila sa sa UAAP, no? Paglalaro ng basketball, no? Kasi kahit pa paano meron silang natanggap na honorarium o sweldo diyan sa Allowance. ah, allowance, no? So, tayo po ay nakikiramay at sana po ay maresolve agad itong kasong ito. Huwag na po sanang patagalin, no? At mag-file na po ng kaso ang mga kinaukulan para ma-resolve na po bago mailibing itong mga labi ng dalawang atleta. At eto na nga, nagbigay na ng ng yung governor ng Agusan. Di ba nagbigay na siya ng clarification na Hmm, hindi niya pala personal na kinuha to si Torreon at si Jimmy Bondoc, yung dalawang paboritong abogado ni Ronald. Bundok. So, sino kumuha? Hindi naman Mukhang nakikisakay lang din eh. hindi naman natin tinatawaran yung kakayahan ni Jimmy Bondok at ni Israelo Totorion na hawakan ang kaso, no? Pero meron pang sigurong mas magaling, no? Nasanay sa hawakan yung kanyang mga kaso na ang involved ay mga sportsman, no? Yes, para Kaya hindi ma-politicize. Oo. huwag na nilang sakyan yan, no? Gusto nilang tirahin na naman dito yung administrasyon, no? Na walang ginagawa, no? So, tigil nyo na yan, no? Tigil nyo na sana yung kalokohan nyo. So, itong isa pa na nating dapat bantayan sa mga darating na araw, syempre, hindi natin alam, Ronald, ano na naman ipapalabas nitong si Alan Peter Cayetano, ano naman ang kanyang sasabihin, pero ang kaabang-abang dito nga, kung talaga bang gagawa sila ng eksena dito sa impeachment trial, at Ha? hindi lang sa impeachment trial, Ha? May gagawin sila? Ha? Kakagulat naman. Oo. hindi pa ako tapos eh. Nagulat ako roon sa sinabi mo, Romel. Ituloy mo na, hindi ko dito. Oh, nagulat ako doon, no? Surprise, surprise. Hindi ko naman
Hindi ko na tuloy matuloy. Ah, Hindi, ang point natin doon is, sabi mo nga dati, Ronald, di ba? Ano to scorched earth itong si Alan Peter Cayetano. Ipagpapatuloy niya pa ito. Kasi talagang meron akong napanood na video mismo si Marcoleta parang inamin na rin na wala talaga sila magagawa kasi nga ubos ng number nila Every time magkakaroon ng botohan, kahit anong pilit nila, nakasama pa rin nila I mean si Bato at si Jinggoy, hindi nila makukuha yung dalawang number si Cheese lumipat na rin sa kabila. Malay natin itong si Joel Villanueva, isa rin sa mangingibang bakod, di ba? So, aminado talaga Oh, sila. Wala na talagang numero. Pero, wala na. gagawa at gagawa na. Alam mo naman, Alan Peter Cayetano yan Gagawin talaga ang lahat kung anong magagawa. Kung sinarado may niya, ko na. May de facto de jure recognition na. correct, No? correct. Ang pwede nilang pumontra dyan ay yung Supreme Court na hindi naman gagawin ng Supreme Court, if Okay. ever. Tama, oh. Mm. Romel, Mogs, kailangan ko nang umalis. May isa pa ako meeting. Pasensya na. Okay, okay, No? sige. Medyo naghahabol tayo ng napakaraming mga kung ano-ano mga walang kwentang pulong. Ah. Parang ito lang, walang kwentang podcast. No? Puro walang kwenta na lang. No? Tapos, problema ko, no time for love. Talagang malungkot ang buhay ngayon. Ha? Kala mo ikaw lang No time for love, ha? Kala mo ikaw lang marunong Bala na po kayo mag-interpret ng reaction ko. Nakahanap ng butas Sige, salamat. Sige, Ronaldo, happy weekend. Happy weekend. Ikaw, Mog, sa mga diskusyon mo rin sa mga kaibigan mo, mga sundalo, sila ba naiirita na rito? Aside sa wala silang gagawin, sa tingin mo ba, gusto na rin nilang ah, mapanagot itong mga mahilig gumawa ng gulo? Siyempre, ano sila, no? Medyo naguguluhan, confused, pero naiinis dahil walang nagagawa, wala na-accomplish na trabaho itong Senado. Mm. Yung confirmation nga ng mga general, nabinbin, no? Oo, hindi kasi gumagalaw lahat ng promotion, di ba? Kaya yung iba Oo, ba, dahil naiipit ang Tama. dami yun Isa pa naman doon, importante, no? Si General Ferdinand Peralta, yung hepe ng Intelligence Service. Mm. Gustong i-promote ni Secretary Teodoro na Deputy Chief of Staff number 3 sa Armed Mm. Forces. Kasi parang ang gusto ni Secretary ay gawing Chief of Staff itong si General Peralta pag-retire ni General Bronner next month, no, July 21. Oo. Paanong magiging 3-star itong si General Peralta kung hindi na confirm Correct. sa Senado, no? Mm. Sa congressional bicameral commission Conference. appointment, O no? commission on appointment. Talagang hassle na naiinis na siguro itong mga general na hindi mo confirm, no? Dahil deserve naman nilang ma-promote, hindi sila ma-promote dahil sa kaguluhan na nangyari dyan sa Senado, no? So, wag nating puntihin itong mga sundalo dahil mahirap na kung sila ay talagang magalit, no? At tuluyan ng kalusin itong mga nangyayari sa Senado, no? Pero sobra na Mm. Sobra na, Mm. hindi na maganda, no? At ang image ng ating bansa ay naapektuhan na, no? Mm. Sabi nga ni Pangulong Marcos, baka kaya hindi nakuha yung Security Council seat dahil sa kaguluhan sa Senado, no? At alam mo, ang isang pinakamalaking bagay diyan, no, nung bumisita yung presidente ng Vietnam, no? Correct. Ay hindi na kinita si Senator Cayetano dahil nga sa kaguluhan diyan sa Senado. So, yan po ang malungkot na pangyayari dahil hindi lang Senado na apektuhan kundi buong bansa, no? At ang ating military na nagkaantay ng promotion ay nasabit, no, dito sa kaguluhan ito. So sana naman tanggapin na ni Senator Alan Peter Cayetano, no, na wala na siya sa poder.
no? Yun lang po ang ating panawagan para maresolba yung kaguluhan sa Senado. At dagdag na panawagan mo, Mogs, sa mga nagsulputang biglaang ang daming mga content creator na naging instant legal analyst at mga instant political vloggers. Anong payo mo sa ating mga kababayan na nabibigla na? Meron ako nakita na-mention ko to last Thursday. Aba, businessman, meron siyang mga training school para sa mga VA, taga Davao. All of a sudden, biglang nagbibigay ng mga political analysis at legal opinion niya doon sa desisyon ng Korte Suprema. At kinukote pa siya ni Harry Roque. Alam Anong mo, payo mo rin sa ating mga kababayan na nakita ng mga ganitong klaseng content galing sa mga taong ito na wala man lang alam mo, kredibilidad malaya sa naman kanilang mga tayong background? malaya naman tayong magbigay ng opinion, no, sa sarili natin. Hmm. Kaya lang, yung opinion natin ay may basihan, no? Hindi yung saan-saan mo lang kinukuha yung iyong opinion, no? Yung inyong haka-haka o inyong pag-aalisa, no, sa mga sitwasyon, Hmm. hindi po yan base sa inyong sariling opinion na sa inyong paniniwala, no? Dapat po yan may pinanggagalingan. May Hmm. matibay na basihan na base sa facts, no? No, kung hindi po yan base sa facts at yan ay haka-haka o sarili mong paniwala, baka ma-mislead mo yung mga taong nagbabasa o naniniwala sa iyo, no? So, Hmm. meron po tayong responsibilidad, no? Bilang mga vlogger o journalist, no? Hmm. Na harapin natin ang katotohanan, doon lang mga tayo tumayo, no? Kung wala sa katotohanan ang sinasabi natin, wag nating i-mislead yung ating mga taga-suporta o ating nagbabasa, no? Kasi yung iba diyan gusto lang views, no? Para Hmm. ma-monetize yung kanilang page, no, sa Facebook man o sa Twitter o kung saan man 'yan, no? Pero ang importante po hindi yung kita. Ang importante po ay ang pagbigay ng tamang impormasyon sa ating mga kapwa, no, sa ating mga mamayan. Kasi meron po tayong responsibilidad bilang journalist o vlogger man, no? Hindi po excuse na vlogger ka lang, wala kang responsibilidad. Dahil marami pong vlogger ay masyadong maganda ang mga research, no? Base sa mga facts, no? Kinukut pa nila kung saan nila Hmm. nakuha ang Tama. informasyon, no? Hmm. Ah, hindi yung dahil itong paniwala ko, maniwala kayo sa akin, no? Hmm. Hmm. Kaya pwede niyong mamislead yung mga tao. Kaya ang aking payo ay sa mga tao ay suriing mabuti kung ang sinusundan yung influencer o vlogger o journalist ay tumatayo sa accuracy, sa Hmm. fairness at sa freedom from any bias, no? Kasi ilan Hmm. po ang ang ethics ng journalism, no? Hmm. Hindi dahil hindi ka journalist ay wala ka ng ethical standard, no? Correct. Dapat talaga may ethical standards sa sinusunod tulad ng mga journalist, no? So dapat siguraduhin natin na tama po ang ating sinusundan, ang ating binabasa para hindi po tayo maimpluwensyahan ng mali, no, na impormasyon, no? Na baka puro fake news ang susundan natin dahil sa ang algorithm nga naman kung nagpapaniwala ka sa fake news, puro Correct. fake news ang mga basa mo, no? Yan po ang algorithm eh. Kaya sana po suriing mabuti ang mga impormasyon at sa mga gumagawa ay maging responsibilidad tulad ng isang journalist. Correct. At idadagdag ko lang doon sa sinabi ni Mogs. Iwasan nyo po itong mga content creator na to, pero screenshot nyo. Huwag nyo pong share yung content. Screenshot nyo yung content, picturean nyo yung pangalan ng content creator na yon at ipakalat ninyo sa inyong mga kaibigan, i-post nyo publicly, i-call out ninyo, sabihin nyo na ito ay sinungaling, ito yung nagpapakalat mga impormasyon, ipaki-mass report
itong page na to. Tama yung sinasabi ni Mogs, yung iba dyan, ang hanap ay views para kumita lang. Wala na hong ethics yung mga yan dahil wala na hong, ano to? Wala nang kaluluwa yung mga yan. Di ba Mogs, yung expression natin noon halang ang bituka. Kasi ang habol lang niyan talaga kumita. Kaya mas importante po na hindi kumalat ang kanilang content at ma-call out sila para tumigil na sila sa kanilang pagpapakalat ng mga maling impormasyon na nakakaapekto at nakakadagdag sa gulo dito sa ating bansa. Isang example lang, no, Romel. Si dating Congressman Kiko Barsaga, no? Tama. Mahilig magpakalat ng fake news, no? Nung kagulo sa Senado, nagkaroon ng barilan, ang sabi niya may massacre at maraming namatay. Mm. Maraming naniwala sa kanya. Pero nung ang totoo nangyari, wala namang nasugatan, walang namatay. Mm. Ano ang nagawa ng mga tao na naniwala hook, line, and sinker kay Kiko Correct. Barsaga? Hindi ba nila i-call out si Kiko Barsaga na Mm. mali impormasyon? Di Mm. wala namang namatay di ba? Mm. Alam nilang mali, no? So dapat magsilbi itong aral sa mga naniniwala kay Kiko Barsaga na lahat po ng pinapakalat ni Kiko Barsaga ay mali at peke, no? Tulad na lang yung napatunayan na wala namang nasaktan, walang namatay doon sa barilan sa loob ng Senado. So, hindi ko alam kung yung mga taga-sunod ni Kiko Barsaga ay kinall out siya dahil maling-mali po ang informasyon niya. At nagpapakalat po siya ng maling impormasyon para lalong guluhin, no, ang ating politika, no? So tama po na tanggalin sa Kongreso itong si Kiko Barsaga dahil wala naman po siyang ginawang matino kundi magpakalat ng disinformasyon at ng maling balita. Yun. At mabuti na lang, tinanggal siya at wag niyo hong gagawing hero yung batang yan dahil mayroong talagang matinding problema yan sa pag-iisip. At never siyang naging responsible enough to admit na meron siyang mga pagkakamali. So yung mga ganyang klaseng tao po, hindi dapat pinagkakatiwalaan ng kapangyarihan at hindi dapat, higit sa lahat, hindi natin pinagkakatiwalaan ng ating mga impormasyon. Nalulungkot lang ako, Mogs, may mga umiidolo pa dyan eh. Hindi nila nakikita na mali yung kanyang mga ginagawa. So, ito po ang isa sa mga misyon ng podcast natin. Kaya tinuloy namin ito ni Mogs kahit kami ay sinipa doon sa dati nating programa. Kaya itinuloy namin ito bilang independent podcast content creators para ipagpatuloy namin yung aming advokasya na labanan ang mga disinformasyon at labanan ang mga maling gawi dito sa ating bansa. Okay? So, maraming salamat po mga lolo't lola. Meron po kaming mga bigating mga bisita next week. Abangan nyo po yan, lalong-lalo na sa Sabado. Pero ito po Martes, makakasama po natin muli dito sa Wala Kayo sa Lolo Ko, si Attorney Howard Calleja. Okay? So, abangan nyo po yung episode niyan. Live po tayo itong Martes. Hanggang sa muli, happy weekend, Mogs! Happy weekend. Mag-ingat po tayo. Sa mga At po, sa huwag mga paniwala sa fake news. hindi ho fake news, marami pong umu-order ng libro ni Mogs at sasagutin ko po ang inyong mga message sa atin. Okay? Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta dito sa ating programa. Hanggang sa muli, sa ngalan po ng Pulitzer Prize winner na si Lolo Bear Manny Mogato at ni Lolo Ronaldong Burak Ronald Llamas, ako po si Lolo Nose Prof. Romel Lopez at ito ang Wala Kayo sa Lolo Ko. Bye-bye! Night.